So, magandang hapon guys at welcome back sa ating channel. So, bali may tanggap tayo ngayon guys, isang snot inverter. So, ito ay 1000 kilowatts. So, yan siya guys. So, ang problema dito, sabi ng may-ari ay bigla na lang daw nag-blackout. So, nag-clipping yung kanyang nag-switch off yung kanyang relay. So, yan guys yung kanyang lagayan. So, bali mga apat na araw na yata ito dito. So, ngayon pa lang natin bubuksan kasi nga medyo pila-pila tayo. So, ngayon pa lang natin ito nabubuksan. So, bubuksan natin ito guys. Alamin natin sa ilalim at kanyang mga laman kung anong posibleng mga tinamaan dito. So, habang binubuksan pala natin ito guys, kung napadaan lang pala kayo sa ating channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please pa-subscribe naman at napaka-importante yan guys kasi para lagi kayong updated sa ating mga next videos na ilalabas o i-upload. And then paki-like and share na rin po yung ating video. Sakaling nagustuhan nyo. So bali ito pala guys ay ginagamit sa aywan ko freezer ba yata to, hindi na drive nito, freezer ba o piso wifi din. Kasi yung nakaraan na ginawa natin yung sa snot inverter na 3000 kilowatts, so yun ay nagde-drive sa piso wifi. So ayan guys, natanggal natin yung kanyang mga tornilyo. So bubuksan na lang natin to guys. So ayan guys yung kanyang laman. Tanggalin lang natin to guys yung kanyang takip sa kanyang LCD. So itatabi lang natin to guys yung kanyang takip kasi so ayan guys yung kanyang laman. Naka SMD type siya guys, naka SMD. So medyo mahirap-hirap yun guys basta naka SMD type kasi sobrang liliit yung kanyang mga pisa. So ito guys yung kanyang transformer. So ayan yung kanyang ayan guys yung kanyang hirap. Yan guys yung kanyang supply sa kanyang transformer. Yan. Yan guys yung kanyang supply sa kanyang transformer. So mayroon din siyang relay. Ito guys yung kanyang relay. Bali dalawa yung kanyang relay. Dalawa yung kanyang relay. So mayroon din siyang apat na capacitor. At dito po yung sa likod yung kanyang battery input, negative positive yan guys. At ito naman guys yung kanyang output to 20 volts. Ito yung kanyang input battery 12 volts. Ito yung kanyang output AC to 20 volts. At pwede rin dito kayo maglagay guys. At tanggalin na ito yung takip. Pwede rin pala ito mag-charge sa generator. Iandar lang yung makina o di kaya sa mga anong posibleng AC power supply, pwedeng mag-charge ito sa battery. At ito guys yung kanyang may apat siya na heatsink. At bawat heatsink ay mayroon siyang apat na MOSFET. So bali 4, 8, 12, bali 16 guys yung kanyang 16 piraso yung kanyang MOSFET. Yan guys yung kanyang MOSFET. Yan. Yan yung kanyang MOSFET. So bubuksan natin to guys at babaklasin natin yung kanyang motherboard. So tatanggalin lang natin to guys yung kanyang mga tornilyo.
masilip natin yung kanyang laman loob, makita natin ng maayos. Tanggalin natin dito sa kanyang case. Pita. Tigas. Take note pala guys, sa mga bago-baguhan pala dyan, take note sa mga baguhan. Kung bubukas pala kayo nito, kailangan alamin nyo yung ganyang mga wiring sa pagbalik. Kailangan hindi kayo maaaring magkabaliktad kung saan siya nakalagay yung ganyang mga wirings. So dapat doon din siya kabalik. So ayan guys, tanggalin na natin sa kanyang tornilyo dito sa kanyang case. So yan guys, natanggal natin yung kanyang motherboard. Yan guys, yung kanyang motherboard. Yan. So natanggal na natin dyan sa kanyang case. Yan guys. So take note pala ulit guys sa mga baguhan. Kailangan siguraduhin nyo na sa pagbalik nyo ay nasa tamang kabit kayo sa kanyang mga wirings. Yan. So sinisipat-sipat ko guys kasi baka maaaring sa kanyang MOSFET yung tinamaan. So sa tingin ko, nakikita ko wala namang nasunog na MOSFET. So dahil nagba-blackout siya guys, so yun suspect ko guys. At dito tayo magpupuko sa kanyang inverter section dito guys. Yan. Yan yung kanyang inverter section. Yan, dyan tayo magpo-focus guys. So update ko lang kayo guys, at dito lang muna siguro yung ating video. Update ko lang kayo kung ano yung maaaring tinamaan dito at ano yung ating mga pinalitan, kasi nga medyo matatagalan tayo dyan kasi sobrang liliit, naka SMD type siya. At mayroon din pala siya guys na buzzer. Ayan guys, oh, may buzzer din pala siya guys. So, check muna natin to guys, at i-update ko na lang kayo. Gawa na lang natin siguro ng part 2 kasi pag i-demo check natin to, i-demo tutorial natin to, so medyo matatagalan tayo. Yan o. So, i-check natin ito yung kanyang, unang i-check natin to yung kanyang 16 piraso na MOSFET. I-isa-isay natin at ito yung kanyang mga SMD resistor, at ito may isang carbon type resistor. Ang value nito ay nasa 10K 10K ba yan? So yan ang isa-isay natin, at naka ano lang pa siya guys dito, naka parallel. Ito yung kanyang MOSFET, naka parallel lang siya.
So balik ka ganun lang yung takbo niya. Tapos babalik sa kabila pag ganun. Bago siya mag-output. So hanggang dito na lang siguro guys yung ating video at maraming salamat sa panonood. Abangan nyo na lang po sa next video sa kanyang part 2 sa ating update kung anong mga posibleng tinamaan dito. So natanggal natin siya guys sa kanyang case. Yan.